pakipaliwanag, Chairman. Meron tayong sinasabing POGO, ito pong IGLs ninyong licensees. Merong parang support services o yun pong mga meron din sa inyong registration. Parang tila sa listahan ninyo, April 2023, mahaba din. Ano po? Ang Anti-Money Laundering Council ang sabi, marami pa yan, hindi lang naman 43. Ano ho ba yung katotohanan? Yung support service? Ito po sa binanggit ko sa inyong 290. Yung po na inabutan ko nung ako'y na-appoint na bilang chairman ng CEO, yung 298 na yun po, kabuuan na po yun. Lahat-lahat? Kasama na po doon yung master licensing. Okay. Meron po silang service providers. All right. Kung saan ang dapat lamang na ginagawa ng service provider ay backroom operations, IT support, customer service. Alam niyo naman ang gaming all over the world ngayon. Kumbaga parang hot pandesal. Talagang kung saan ka pa magpunta ngayon sa mundo ang gaming ay talagang pangunahing pinagkukunan ng gobyerno o ng pamahalaan sa every jurisdiction ng pera. Okay. They regulate, they collect. Ang totoo, hindi ko alam kung nabasa mo. Isang araw lang, mamalo, inanunsyo, can you imagine? United Arab Emirates. Correct. Nag-anunsyo na magbubukas na rin sila ng gaming at ang una nila ay magkakaroon na sila ng electronic lotto. Okay, all right. Okay. So, ano po ang ginagawa ng support services? Yun po, ang ginagawa nun ay dapat, ang pangunahin nilang papel na dapat gampanan ay suportahan yung master licensee. Okay, all right. Ang nangyari po, Ma'am Malu, hindi ganun Oo nga. Ang nangyari, may master licensee ka na kung ilan, sa ilalim niya, 10 ang service provider na pinagkaloob ng PAGCOR noong nakaraang administrasyon. Okay. At dito sa 10 ito, na hindi dapat tumanggap ng anumang uri ng taya. Alam niyo nangyari, sila po ang tumatanggap ng taya at ang masakit doon, kahit piso po hindi nagbabayad ng buwis sa PAGCOR. Kahapon sa Senado, tinawag ni Senator Risa Ontiveros na corporate bail. Ano po, yung layering na nangyayari. So, sinabi ninyo may master licensee, mukhang may sub-licensee, itong mga service providers, at tila yun yung walang malinaw na estado na legal. Pero, paano ho nangyari yun na hindi sila nasa wata? Kasi mukhang yun yung naging problema natin ngayon. Hindi lang corporate bail, parang blanket. Ano po? Napakadaming Ma'am Malu, hindi ko na po pwedeng pag-usapan pa yung mga pagkukulang o mga nagawa ng nakarang administrasyon. Kaya nga dito, sa sinabi ko sa inyo, kung pagpatuloy ko lang yung aking pagpapaliwanag, inalis na po namin yung mga service provider na yan. Talagang minamando namin kasama sa guidelines, kasama sa balangkas ng bagong mga IGL, hindi na pwedeng tumanggap ng kung anumang taya ang mga nasabing service providers. Okay. Ang pwede na lamang ay ang sumusunod. Una, IT back office support. All right. Number 2, customer service. All right. Tagasagot ng mga telepono nila. Pangatlo ay siya din po ay pwede nilang magamit bilang katulong nila sa pang-araw-araw na gawain. Back office support. Okay. So IT, back office support, at yun na lang po. Pagka customer service, okay, pangatlo, pag ikaw ay nahuli, na una, kailangan ka sumulat sa PAGCOR para iyong ma-justify kung bakit kailangan bigyan ka namin ng SP. All right. Okay. Hindi po lahat ngayon. Para patunayan ko lang sa inyo na naging maayos yung balangkas. Hindi po lahat ngayon himingi ng lisensya na pagiging service provider. All right. Okay. So, that means hindi na maabuso. Pangalawa, hindi na rin po tayo pumapayag na umabot hanggang 10
ang Mhm. service provider ng isang master licensee. Ngayon po, 1:1. Kung aaprubahan ng PAGCOR yung iyong application for a service provider license, isa lang sa bawat master licensee ang pwede. Okay.